Noon pa man may mga Pilipino na talagang pangarap na makapag-abroad at doon na manirahan. Ilan nga sa ating mga kababayan ang handang magsakripisyo sa malayong lugar kapalit ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Mayroon din naman na tuluyan ng nagmamigrate sa ibang bansa at doon na bumubuo ng pamilya. Ganyan nga ang magiging kapalaran sana ng mag-asawang Sarina at Jessie. Matapos makapunta sa bansang Australia, sabay silang bumuo ng kanilang mga pangarap at nagsumikap nga para sa kanilang mga anak na mamuhay sa Australia. Subalit sa isang iglap ang masayang pamilya na mag-asawa ay bigla na lamang nasira at tuluyan ng bumuo. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang buong pangyayari sa buhay ni Sarina, isang masipag na Pinay online seller sa Australia. At ito nga ay ang update sa kaso ng kanyang pagkamatay. Ang kwento nga na ito ay naging usap-usapan ng mga Pilipino sa Australia maging dito sa Pilipinas. Isang araw, hinatid ni Sarina ang kanyang mga anak sa eskwelahan pero pag uwi nga ng ginang, hindi niya inakalang magtatapos ang kanyang buhay sa kamay ng taong ilang taong niyang minahal. Pero katanungan nga ng karamihan, sino nga ang nasa likod ng krimen na ito at ano ang sinapit ni Sarina? Ayan ang kanyang design in one side. The other side, this one. Ayan. Okay, for only $35, ang comment na lang natin dito ay beautiful. O, diba? Last na kasi. Scarf beautiful. Wrong spelling wrong. Joke. Scarf beautiful. Sobrang premium ng quality nito mga sis. Sobrang lambot. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Sarina Gatboton Tumaluan, 42 years old. Mabait, masipag at mapagmahal. Ganyan nga ilarawan si Sarina ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagmula lamang si Sarina sa isang simpleng pamilya. Kaya naman nang siya ay nabigyan ng oportunidad na makapagtapos ng kanyang pag-aaral, hindi na ito sinayang pa ng Pinay. Matapos ngang mag-aral, agad na nakahanap si Sarina ng trabaho at sinuklian ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Mataas din ang pangarap ng babae para sa kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw, nag-cruise nga ang landas ni Sarina at ng lalaki na kanyang mapapangasawa. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Jesse James Tumaliwan, 41 years old. Tulad nga ni Sarina, nagmula din si James sa payak na pamilya. Pangarap nga ni Jessie na maging isang seaman. Kaya naman nagsumikap ang kanyang mga magulang para siya ay makapag-aral sa isang maritime institution. Si Jessie ay nag-aral sa Philippine Merchant Marine Academy. Matapos nga mag-aral ni Jessie, siya ay nagtrabaho bilang marine engineer. Masaya nga ang lalaki na sa wakas ay natupad na niya ang kanyang mga pangarap. Nung hindi pa nakikilala ni Jessie si Sarina, ang binata ay mahilig gumimik kapag hindi siya sumasampa sa barko. Masasabi ngang sinusulit ni Jessie na enjoyin ang kanyang pagkabinata kung saan madalas siyang makipag-inuman at nakakilala nga ng iba't ibang mga babae. Subalit ang lahat nga ay nag-iba dahil nahulog na ang loob ng seaman kay Sarina. Kaya naman niligaw ni Jessie ang Pinay. Bukod doon, ipinakita niya ngang seryoso siya sa kanyang nararamdaman para sa babae. Binago ni Jessie ang kanyang lifestyle. Hindi na siya madalas mag-inom at lumayo na din sa ibang mga babae. Sa madaling salita, itinigil niya nga ang kanyang masyasamang bisyo. At ang lahat naman ng hirap ni Jessie sa panliligaw kay Sarina ay nagbunga kalaunan na siya ay sagutin ni Sarina at nagkaroon na nga sila ng isang formal na relasyon. Boto naman ang pamilya ni Sarina kay Jessie dahil nakikita naman nila ang totoo ang pagmamahalan seaman sa babae. Bukod doon, maganda din ang trabaho ni Jessie kaya tiwala sila magkakaroon ng magandang kinabukasan ang babae. Hindi nagtagal, sina Sarina at Jessie nga ay ikinasal. Bakas sa kanilang wedding photo ang tindi ng pagmamahalan nilang dalawa. Matapos nga ang kasal, pinaniniwalaan na ang mag-asawa ay nag-migrate sa Melbourne, Australia para doon buuin ang kanilang pamilya. At kalaunan nga, ang mag-asawa ay nanirahan sa Werribee, isang lugar sa Melbourne na kilala bilang tahimik na rural na bayan at isa ding tourist spot. Sa Australia nga, isa-isang binuo ni na Jessie at Sarina ang kanilang napakaraming mga pangarap.
Nagtrabaho din bilang marine engineer si Jessie habang naging isang senior software engineer naman si Sarina. At kahit nasa Australia pa si Sarina, sinisigurado niyang susuportahan niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Masaya nga ang naging buhay at pagsasama na mag-asawang Jessie at Sarina sa Australia. At mas naging maligaya nga ang buhay nilang mag-asawa nang nagdalang tao na ang Pinay. Mula isa, nabiyayaan pa nga si Jessie at Sarina ng 3 pang mga anak. Sa mga post nga ni Jessie sa social media, makikita ang kanilang masaya at buong pamilya. Subalit ayon sa mga sabi-sabi, hindi daw lahat ng nakikita sa social media ay ang katotohanan. Dahil sa likod nga ng mga ngiti sa larawan na ito, unti-unti na palang nagkakaroon ng lamat ang pamilya Tumaluan. Bilang ina ng tahanan, pasa ni Sarina ang lahat ng kanyang responsibilidad sa kanilang bahay. Mula sa mga gawaing bahay, pagluluto, at pag-aalaga sa kanilang 4 na mga anak ni Jessie, habang si Jessie naman ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Nang panahon na ito, mayroon ding trabaho si Sarina. Pero napilitan siyang mag-resign para maging isang full-time mom, lalo na at hindi biro na magpalaki ng 4 na mga supling. Ibinigay nga ni Sarina ang lahat ng kanyang oras sa kanyang mga anak. Hands-on na ina ang babae at talagang sinisigurado niyang maayos ang lagay ng kanyang mga anak. At dahil dito, lumaki na nga ang kanilang pamilya. Kinailangan na ni Jessie na magdoble kayod para sa lumulobo nilang gastusin. Ngunit alam naman ng lahat na hindi madali ang buhay sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Kaya naman nagsimulang magkaroon ng problemang pinansyal ang mag-asawa nang umalis na si Jessie sa kanyang trabaho. At para may ipanggastos sina Sarina at Jessie, sila ay nagsimula ng mangutang kung kani-kanino. At sa paglipas nga ng mga araw, hindi na namalayan na mag-asawa na baon na pala sila sa mga utang. Kaya naman dito na nagsimula ang hirap ni Sarina at Jessie. Tulad nga ng ibang mag-asawa na dumadanas ng ganitong suliranin, hindi maiwasan ni Sarina at Jessie na mag-away. At sa paglipas nga ng mga taon, mas napadalas na ang pag-aaway ng mag-asawa dahil sa pera. Nagmungkahi nga si Sarina sa kanyang asawa na ang lahat ng klaseng pagtitipid ay kanilang gawin para hindi na dumami pa ang kanilang mga pagkakautang. Kalaunan, nakahanap naman si Jessie ng bagong trabaho. At para naman makatulong sa kanyang mister, sinubukan ni Sarina na magbenta ng mga pagkain Pinoy. Lahat nga ay ginawa ni Sarina para lamang makabenta. Kung saan nilapitan niya nga isa-isa ang kanyang mga kakilalang Pinoy. Nag-alok na nga din siya sa kanyang mga ka-churchmate mula Pilipinas ng mga pagkaing paninda. Pero ang kinikita nga ni Sarina ay hindi pa din sapat para sa kanilang mga gastusin. At sa kabila nga ng kanyang kabiguan, hindi tumigil ang Pinay. Taong 2021 nang sinubukan ni Sarina na muling sumugal sa isang negosyo. Itinayo ng Pinay ang kanyang online shop na kanyang pinangalanan na Bellissima Online Shop. Naging madiskarte nga si Sarina. Imbis na mangupahan ng pwesto para sa kanyang mga paninda, minabuti na lamang ng Pinay na gamitin na lamang ang kanilang garahe sa bahay. At dahil uso nga ang pagtitinda online, si Sarina ay nagla-live selling sa kanyang Facebook. Ilan nga sa mga itinitinda ni Sarina ay bag, alahas, scarf at mga damit. Kaya kahit walang karanasan sa live selling, naglakas loob si Sarina na kumita ng pera. Ang Pinay naman na ulirang ina ay ginawa nga ang lahat para sa kanyang mga anak. At isa na nga dyan ang makaahon sila sa kanilang mga pagkakautang. Si Sarina nga ay punong-puno ng determinasyon kaya naman hindi nagtagal, dumami ang mga buyer ni Sarina. At taong 2023 naman nang napasama ang online shop ni Sarina sa Pinoy Entrepreneurs Expo sa Australia. Napakasaya nga ng Pinay at sobrang proud siyang napasama siya sa event kahit na baguhan pa lamang siyang negosyante. Na-feature din ang online shop ni Sarina sa The Philippine Times Australia. Ilang beses pang lumahok si Sarina sa mga business expo doon. At para naman kahit papano ay malibang mula sa pagod bilang online seller, madalas panoorin ni Sarina ang mga performance ng kanyang paboritong boy group band na BTS. Kung pagbabasehan nga ang Facebook account ng Pinay, masasabi nga na siya ay isang certified army. Napakasaya nga ng Pinay na matagumpay ang kanyang tinayong online shop. Sinubukan nga noon ni Sarina na bumangon mula sa mga pagsubok,
Subalit hindi inakala ng Pinay na sa isang iglap, magtatapos ang kanyang buhay. At March 27, 2025, bandang alas 9 ng umaga, lumabas nga si Sharina sa kanilang bahay kasama ang 4 niyang mga anak. Hinatid nga ng Pinay ang mga bata sa eskwela na hindi naman ganon kalayo mula sa kanilang tahanan. Pauwi na nga si Sharina at tahimik siyang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Pero walang kamalay-malay ang ginang na may panganib na palang nag-aantay sa loob mismo ng sarili niyang pamamahay. Pagpasok ni Sharina sa kanilang tahanan, dinatnan niya ang kanyang mister na si Jessie sa loob. Kung saan sa loob ng kanilang bahay, nagkaroon sila ng alitan tungkol sa pera. Hindi nagtagal, nag-away na nga ang mag-asawang Jessie at Sharina. Ayon nga sa mga balita, ilan sa mga kapitbahay ng Pinay ang tila nakarinig ng tili at sigaw ni Sharina. Ang iba naman ay narinig nilang humihingi ng tulong si Sharina. At wala ngang kaalam-alam ang mga kapitbahay ni Sharina na ng oras pala na ito, siya ay hinahabol na pala ng kutsilyo ng kanyang asawang si Jessie. At para iligtas ang kanyang buhay, tumakbo papunta sa kanilang likod bahay si Sharina. Ngunit nasundan pa din siya ng kanyang mister sa likod bahay. At walang kaabog-abog, bigla na lamang sinaksak ni Jessie ang kanyang asawa. Ilang beses pa itong inulit ng seaman hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay si Sharina. Nang na-realize nga ni Jessie ang kanyang mga nagawa, agad siyang tumawag ng mga pulis at ambulansya. Sa tawag, sinabi nga ng seaman na si Jessie na kailangan niya ng tulong para sa kanyang asawa dahil sinaksak niya ito. Dali-dali namang dumating ang ambulansya at mga pulis sa bahay ni na Jessie at Sharina. At pagdating nga ng ambulansya, huli na ang lahat dahil wala nang buhay si Sharina at tuluyan na itong pumanaw. Samantala, inaresta naman ng mga pulis ang suspect sa krimen na si Jessie. Bakas pa sa damit ng Pinoy ang mga dugo ng kanyang asawa. Sinampahan naman ng kasong murder si Jessie at siya ay ikinulong. Samantala, ang mga kapitbahay naman ni na Sharina at Jessie ay hindi makapaniwala sa nangyaring krimen. Gulat na gulat sila dahil ngayon lamang may ganong karumal-dumal na krimen na nangyari sa kanilang lugar. Mayroon ding mga nababahala lalo na at malapit lamang sa eskwelahan ang nangyaring krimen. Opinyon naman ng isa sa mga kapitbahay ng biktima, dapat ngang masolusyonan ng kanilang pamahalaan ang problema sa pagdami ng mga babaeng pinapatay sa Australia. Ayon kasi sa mga dato, si Sharina ay pan-60 ng babae na nasa uwi sa Australia, hindi pa man natatapos ang taong 2025. Pero katanungan nga ng karamihan, lalo na ang mga suki na buyers ni Sharina, paano nga ba humantong sa kalunos-lunos na pangyayari ang pagsasama ng isang mag-asawa na ang pundasyon ay pagmamahalan? Ayon sa mga reports, napag-alaman na ang simpleng awayan ng mag-asawang Jessie at Sharina nang una ay mas lalo pang lumala. Bis kasi ibigay umano ni Jessie sa kanyang misis ang kanyang sahod, sinusolo lamang ito ng seaman. Ginagamit nga ni Jessie ang pera mula sa kanyang sahod sa kanyang mga bisyo tulad ng sigarilyo, alak at ipinagbabawal na gamot. Kasabay noon, hindi na nakakabayad pa ng utang ang mag-asawa at mas nadadagdagan pa ito dahil hindi naman sapat ang kinikita ni Sharina sa kanyang online selling. Mas magiging magaan sana kasi ang mga problema kung nagtutulungan nga sina Jessie at Sharina bilang mag-asawa. Pero tila sinolo lamang ni Sharina ang lahat ng kanilang mga problema at ang pinansyal na burden sa kanilang pamilya. Ang pagkain ng pamilya, baon ng mga bata, pangbayad ng kanilang tahanan, at ang iba pang mga gastusin ay kinukuha lamang ni Sharina sa kanyang kinikita sa pagla-live selling. Mula nga nang gumamit si Jessie ng ipinagbabawal na gamot, malaki na ang pinagbago ng dating seaman. Naging bayolente ito, gumagamit man o hindi ng ipinagbabawal na gamot. Dumating na din ang pagkakataon na para matustusan ang kanyang mga bisyo, pero sana ang kinukuha ni Jessie ang perang pinagpaguran ng kanyang misis sa online selling. Pero kahit na ganoon, hindi agad hiniwalayan ni Sharina si Jessie dahil gusto niyang ibigay ang buong pamilya para sa kanyang anak. Hindi nagtagal, nagagawa na din sakta ng seaman ang online seller, lalo na kung hindi ito nakakagamit ng iligal na gamot. Ang pananakit nga ng lalaki sa kanyang misis ay madalas pang masaksihan ng kanilang mga anak.
Ito na nga ang punto kung saan tumindig na si Sharina at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya papayag na baka pati ang kanyang mga anak ay masaktan na ng kanyang mister. Dahil nga sa mga pangyayari, formal lang kinasuhan ni Sharina ang asawa niyang si Jessie dahil sa mga pananakit nito. Nanalo nga ang Pinay at ginawid sa kanya ang full-time intervention order laban kay Jessie. Ang IVO ay dokumentong naglalaman ng utos ng korte para sa proteksyon ng isang individual hinggil sa karanasan at pananakot. At dahil nga sa IVO, pinagbawalan na ng korte si Jessie na lumapit o kontakin si Jessie at lahat ng kanilang mga anak. At pagbaba nga ng kautusan, agad na inaresto ang Pinoy at siya ay ikinulong. Pinutol na nga ng Pinay ang kahit anong kaugnayan niya kay Jessie. At simula nga noon, mag-isa na lamang tinaguyod ni Sharina ang 4 niyang mga anak. At kahit mahirap, pinilit nga niyang maging masaya at inisip na lamang na hindi na siya muling malalapitan pa ni Jessie. Samantala sa loob naman ng kulungan, unti-unti nang kinain si Jessie ng kanyang galit sa kanyang asawang si Sharina. Sa isip-isip nga ng lalaki, siya ay pinaparusahan habang ang kanyang asawa naman na si Sharina ay malayang nagagawa ang kanyang mga gusto. Unti-unti na ding nabuo sa isip ng Sima na kailangan niyang gumanti sa taong dahilan ng kanyang pagkakulong at walang iba kundi ang sarili niyang asawang si Sharina. Matapos ngang makalaya ni Jessie, nakipag-ugnayan siyang muli sa kanyang mag-iina. Lumalapit at nagpupunta ang Pinoy sa bahay ni Sharina. At ng March 27, 2025, nang nagpunta nga si Jessie sa kanilang bahay para kausapin ang kanyang asawa tungkol sa usaping pera, kontrol at emosyonal na hidwaan sa pagitan nilang mag-asawa. Subalit ang lahat nga ay nauwi sa pagpaslang niya kay Sharina. At makalipas nga ang 10 buwan, sa wakas ay nagkaroon na ng update ng kaso sa pinaslang na online seller sa Australia. January 21, 2026, sa unang pagkakataon ay humarap sa korte si Jessie. Ang Pinoy nga ay nagplead ng guilty sa pagpatay niya sa asawang si Sharina. Sa korte, tinanggap naman ng lalaki ang isang guilty plea at siya ay pumayag sa minimum na 20 years na pagkakulong bago siya maaaring mag-apply ng kanyang parol o paglaya. Ibig sabihin lamang nito, sigurado nang makukulong si Jessie ng 20 years o mas higit pa. At ang final nga na hatol sa Pinoy ay ibababa sa korte ng March 2026. Sa nakakalungkot ngang kwento na ito, ang pinaka-biktima ay walang iba kundi ang 4 na mga anak ni Jessie at Sharina na naiwan na lalaking wala ng nanay at tatay. Pinatay na ina at nakakulong pang ama, mga bata na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Subalit kinailangan ng harapin ang napakasakit na katotohanan. Hindi na nila makakasama pa ang kanilang ina na pinaslang ng sarili niyang ama. Kung ikaw ang tatanungin, kung sakasakali lang na biglang naging buhay mo ang nangyari kay Sharina, na ang asawa mo ay medyo nagiging bayolente na, magdedesisyon ka bang hiwalayan ang iyong asawa o ipagpapatuloy mo ang pakikisama sa kanya alang-alang lang sa iyong mga anak? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!